Nanganganib na maapektuhan ang ecological sustainability at biodiversity sa mga dalampasigan ng Mati City, Davao Oriental dulot ng dumaraming basura sa kanilang mga naggagandahang beach. Ito ay resulta ng kawalang disiplina ng mga tao lalo na sa pagtatapon ng basura, kasabay ng pagdagsa ng mga turista at mamumuhunan. Kaya't nakipagtulungan ang Sunshine Philippines Movement kasama ang iba't ibang mga organisasyon, ahensya ng pamahalaan at mga pribadong individual sa isang coastal cleanup drive sa isang barangay sa Mati, Davao Oriental na pinangunahan ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Narito ang balita ni Precious Alvarez. Maliban sa malaburakay na buhangin sa dalampasigan at malinaw na tubig nito, kilala ang dahikan bilang surfing mecca ng mga water sports enthusiast gaya ng surfers at skimboarders dahil sa malalaking alon dito. Ngunit hindi lamang ito dinarayo ng mga turista. Paborito rin ng mga pawikan ang kahabaan ng dalampasigan nito na pangitlugan. Ang 7 kilometrong kahabaan ng dalampasigan ng dahikan ay itinuturing na sanktuaryo ng iba't ibang buhay dagat, partikular na ng mga pawikan, tulad ng green sea turtle, hawksbill sea turtle, at olive ridley sea turtle. Ang mga ito ay tinuturing na endangered, critically endangered at vulnerable ayon sa National Marine Fisheries Service ng Estados Unidos na NOAA Fisheries. Dito po sa Dahican, Mindanao, ito yung pinakasikat po na surfing destination, marine wildlife conservation. Hindi lang pawikan po, ma'am. May dugong, may pawikan, may whale, may dolphin, may shark po tayo. Ang daming makikita dito sa Dahican. Pero kaya nga po, takot po kami. Baka darating yung panahon, the next generation po, hindi na nila makikita doon dahil ito na yung problema. Madaming problema po, kababayan ng tao. Ang Mayo Bay na yumayakap sa baybayin ay tahanan ng 7 uri ng balyena at 5 uri ng dolphin. Naroon din ang dugong at butanding. Sinasabi namin sa kumakain ng turtle at saka nanguhuli ng turtle na ang turtle ay hindi pagkain ng tao. Pagkain siya ng lamang dagat, and then ang lamang dagat magproduce ng maraming lamang dagat. Sa kahabaan ng dahikan ay matatagpuan ng 2 sikat na lokal na grupo ng skimboarders at surfers. Ang amihan sa dahikan, Balod sa Paglaom Incorporated at Mati Water Sports Association. Higit pa sa pagiging skimboarding group, ang parehong grupo ay tinuturing din na tagapangalaga ng nasabing lugar. Mga grupo ng environmentalist na layuning protektahan ang dalampasigan na ngayon nanganganib dahil sa dagsa ng mga turista at namumuhunan. Isang bagay lang po yung problema namin ngayon kasi stress po sa plastic. Basura. Number 1 po tayo sa South Asia na plastic of the country. Halos po ang dami na talagang kasi yung mga river mouth natin patay na. Ang dami pang nagdadala ng basura sa beach, pagkatapos iiwan. Kaya nga ang ginagawa namin, garbage end po, papunta sa dagat. Paglabas dapat dalahin talaga po. Kasi aabot ng 500 years to 1 million years po, hindi na bobolok. Sa kabila ng paulit-ulit na pagpapaalala ng lokal na komunidad ng dahikan sa mga turista tungkol sa pagsinop ng kanilang mga basura, patuloy pa rin ang problema, dulot ng kawalan ng disiplina ng marami. Siguro sa tigas ng ulo po ng mga tao. Minsan, pagpasok na dito, hindi pa lasing. Paglabas nila, naiiwan na yung mga basura nila. Sa paglipas ng panahon, patuloy na lumalago ang turismo sa dahikan Mati City, Davao Oriental, lalo na't hindi maikakaila ang kagandahan ng lugar. Ngunit kalakip ng paglago ng ekonomiya at turismo ay ang malaking responsibilidad na hindi natin dapat kaligtaan, lalo na sa ating inang kalikasan. Tugon dito, nakipagtulungan ng Sunshine Philippines Movement kasama ang iba't ibang mga organisasyon, ahensya ng pamahalaan at mga pribadong individual na magsagawa ng malawakang cleanup drive sa Barangay Dahican sa siyudad ng Mati, Davao Oriental. Sa ngalan ng bayanihan at pag-ibig sa kalikasan, suot ang guantes at kanya-kanyang bitbit ng mga sako at iba't ibang cleaning materials, sako-sakong basura gaya ng plastic, balat ng chichirya,
papel, plastic bottles at pira-pirasong mga kahoy ang nakolekta ng mga voluntaryo sa isinagawang malawakang cleanliness drive na kalinisan tatag ng bayan sa dalampasigan ng Dahican. Ito yung malaking tulong na ating wildlife. Kasi bakit? Lahat ng plastic, lahat ng basura makukuha natin. Kasi ang plastic, pag nag-ikot yan, ang filter ng sigarilyo, pag nag-ikot yan, maging dumi yan. Akala nila din, pagkain kung nasa tubig na. Akala na jellyfish. Akala nila malaking jellyfish. So hindi pala, plastic pala yun. Lahat ng nag-clean up drive, ang masasabi ko, malaking tulong yan doon sa ating wildlife conservation. Bilang isang environmentalist at marine wildlife advocate, naging inspirasyon umano ni Winston Plaza, isa sa Amihan Boys, ang matagumpay na reforestation project at ang pagbabalik ng kagandahan ng kalikasan na isinulong ni Pastor Apollo C. Kibuloy sa Glory Mountain na matatagpuan sa paanan ng Bundok Apo sa Davao City. Ayon sa kanya, kung nagawa ito ni Pastor Apollo sa isang bahagi ng dating kalbong kabundukan, may pag-asa pang maibalik ang kagandahan ng maraming dalampasigan basta't magtutulungan lamang ang lahat. Isa din na pagdating ko dito na-inspire ba, nakita ko na, ay, ganda pala. Oo. Yung ginagawa nila. Kahit ngayon, ma'am, nakayak ako eh. Kasi idol ko kasi, nakikita ko kasi yung bagong, yung sa Tamayong. Di ba, makita mo parang, pag pumupunta ka, parang nasa ibang bansa ka, parang nakikita mo na, ito yung beauty ng talaga nature ba na naprotektahan ba. Sana, hopefully, soon, yun ang dream natin. Ang simpleng pagsinop ng kahit pinakamaliit na basura sa kanilang dalampasigan ay malaking tulong na para sa kanila. Kaya naman, saludo sila sa Sunshine Philippines Movement, lalo na sa founding chairman nito na si Pastor Apollo C. Kibuloy, dahil hindi sila dumayo bilang mga turista, kundi bilang mga katuwang sa pagpapanatili ng kalikasan ng kanilang mga nagagandahang beach resort na walang hinihintay na kapalit. Pastor, sana wala man akong reliyon pero lagi kitang pinapanood. Kasi noon pa man, talagang spark talaga ako sa kanyang ginagawa. Sana matulungan nila kami, ma'am, sa conservation talaga. Kasi sa ngayon, wala talagang walang tao na nagtanggol talaga about sa kalikasan, ma'am. Pagtulungan po para magkaisa, maprotektahan natin yung kalikasan po. Umaasa sila na magiging magandang halimbawa ito at impluwensya sa mga dumarayo sa kanilang lugar. Dahil ang pangangalaga sa kanilang dalampasigan ay may kaakibat na sama-samang pagsisikap, kooperasyon at responsibilidad tungo sa mas balanse na turismo, pangangalaga sa kalikasan at kapakanan ng lokal na komunidad. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Precious Alvarez, SB9 News.